Hello? Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang pagpapala po ang sumagana sa bawat isa sa atin. At magandang araw po sa bawat isa na nandito, may karamdaman man o wala. Salamat sa Diyos at pinagsama-sama tayo sa buong na ito. At sa mga baguhan po, una po, pinagkakalooban muna na magbahagi sa pamamagitan ng pakikiisa sa panalangin. At ang ikalawang bahagi ay ang pakikinig ng tinatawag na Ebanghelyo. Sapagkat kinakailangan kong palakasin muna ang pananalig. Sapagkat kung titingnan natin, dito wala namang doktor, walang albularyo, pero lahat ay gumagali sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito, meron tayong mga aralin. Ang una kong aralin ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa Kapitulo 18, versikulo 1 hanggang 8. Ganito pong pagkasabi. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga na sila ay dapat magsipanalangin lagi at huwag mga lumupaypay. Ngayon, bakit ang ating dakilang Panginoon ang lahat ng kanyang mga pakikibahagi o pananaral ng Ebanghelyo ay idinadaan niya po sa mga talinghaga? Sapagkat dito po makikita kung ang kaalaman ng tao o karunungan na makaunawa ng mga talinghaga o kung tayo ba ay bumabatay lamang sa mga salita. Sapagkat kung titignan natin, ang talinghaga ay isang parang salaysay sa totoong buhay, pero meron po siyang mensaheng espiritual. Ibig sabihin, ito ang naghuhubog para ang tao ay magkaroon ng kaugnayan doon sa talinghaga. Kung kaya po idinadaan ng ating dakilang Panginoon para maramdaman natin na ang kanyang mga ipinapahayag ay hindi po maabot ng pag-iisip ng tao. Sa makatuwid, ipapaaminaw po yan sa atin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sapagkat nangangakaisa po yan. Ang Ama na siyang Diyos nating lahat at ang Panginoon na siyang tagapagsalita o tinatawag na anak ng tao o anak ng Diyos, at ganoon din yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, kahit kalooban ng Diyos, ipinahayag ng ating dakilang Panginoon, pero kung hindi naman tayo pinapatnubayan ng Espiritu Santo, yan ang kalimitang sinasabi kapag nagbabasa ng banal na kasulatan, sumasakit ika nga ang ulo ko kapag nagbabasa ako ng banal na kasulatan. Sapagkat hindi nga po yan maabot ng karunungan ng tao. May limitasyon lang po ang funksyon ng ating mga utak. Kaya, kinakailangan ng ating sariling espiritu na nanahan sa sarili natin ng isa pang espiritu na walang iba, ang Espiritu Santo na umiibabaw sa bawat isa sa atin upang tumulong, magpaalinaw, magpaliwanag ng mga bagay-bagay na uukol sa kaharian ng Diyos, na uukol sa mga talinghaga at sa mga iba pang nangyari sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. Bakit po idinaan niya sa talinghaga? Dito po, ang araw dito, tinuturoan tayo
sa pamamagitan ng pananalangin upang huwag manglupaypay. Siguro, lahat naman tayo may mga hinihingi sa pamamagitan ng pananalangin. Pero pagkaminsan, bakit medyo delay? Halimbawa, gusto natin gumaling ng karamdaman. Bakit nakailang pabalik-balik na tayo, meron pa rin tayong karamdaman? Gusto natin malutas yung problema, bakit tumatagal ang solusyon sa problema? Ibig kong sabihin dito, sa pananalangin natin, huwag po tayong maglutay-tay upang hinaan man ang loob, o kaya magsawa, o mahimagod, kundi gawin natin ito sapagkat ito po kung ang pananalangin po natin ay tuloy-tuloy, nagiging po itong isang bahagi ng ayuno. Na kumbaga, nagiging habit na natin gabi-gabi na palagi tayong nakaugnay sa Diyos. Bakit ang tagal ng kasagutan? Dito po, ipinapaliwanag na natin na bilang Panginoon sa talinghagang ito kung paano tayo dapat maging, kumbaga, mapagpursige. Yung bang willingness natin sa ating mga kahilingan, kinakailangan paningasin natin ang pananalangin na yan upang sa ganun makarating sa harapan ng ating dakilang Panginoong Diyos. Ano pong talinghaga? Sabi dito, nasa nasabi, may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipitaganan. At sa bayan niyo ay may isang babaeng bao at siya'y naparoon madalas sa kanya na sinasabi, iganti mo ako sa aking galit. May ilang panahon na siya tumatanggi dapat pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sarili, bagaman di ako natatakot sa Diyos at di nagpipitagan sa tao, gayon man sapagkat nililigalig ako ng baong ito ay igaganti ko siya, baka niya ako babagin sa kapaparito. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom. At hindi mag-aagagati ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi at siya'y may pagpapahinuhod sa kanila. Sinasabi ko sa inyo na sila ay madaling igaganti niya. Gayon man, pagparito ng anak ng tao, magkakasumbong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Ngayon po, kung pag-aaralan po natin, merong isang likong hukom at merong isang babaeng baon. Ang gawain ng likong hukom, kumbaga, una, ang katingihan niya, hindi siya natatakot sa Diyos at walang pinagpipitagan ng tao. Kahit kaibigan man yan, kamag-anak, o anak, kumbaga, wala siyang pinipili. Kapag mali, mali. Kapag tama, tama. Bagamat siya tinatawag na hukom. Sapagkat, kumbaga, ang hukom kasi, ang gawain niya yung magpasya ng mga usapin. Halimbawa, sa korte, di ba merong yung pinakagitna siyang hukom, merong tagatala, at merong taga-usik, at inuusik. Hindi ba ganun ang nangyayari sa totoong buhay? Ngayon kung tatanungin natin, personal na nilalapitan ng babaeng bao yung hukom na sinasabi, iganti mo ako sa aking kaalit. Sabi nga kanina, humihingi ng tinatawag na kalayaan. Humihingi ng hustisya. Ngayon po, bakit ginagawa ito ng babaeng bao? Saan ba tayo lulugar dito? Doon ba sa likong hukom? O doon sa babaeng bao? Tayo pong mga tao ay inihalimbawa doon sa babaeng bao na humihingi tayo ng hustisya, na humihingi tayo ng kasagutan sa ating mga pananalangin, na humihingi tayo ng kagalingan sa ating mga karamdaman, na humihingi tayo ng kapanatagan
sa kabila ng mga kabalisahan, na humihingi na tayo ng mga bagay na magkaroon tayo ng pananagana sa kabila ng katapusan. Kaya po, ano pa ba ang dapat maging habit ng isang tao sa pananalangin? Kung titingnan natin, yung babaeng bao, pabalik-balik sa makatuwid may pagtityaga. Tayo po kaya, nananalangin ba tayo minsan lang kapag hindi ipinagkaloob, magagalit na tayo sa Diyos? Sino ba tayo? Tayo ay isang bahagi lamang mula sa palakang ng ating mga ama na ipinunla sa tiyan ng ating ina at tayo pinagkalauban mabuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Bakit natin kailangan questionin ang Diyos bakit tayo naging ganito? Tayo po ang gumagawa ng sarili nating mga lakad. May kanya-kanya tayong oras o panahon para mabuhay dito sa ibabaw ng lupa. Wala pang api. Sinasabi, ako na nga ata ang pinakamalas sa tao sa lahat. Hindi po tayo malas, kundi pinasok natin ang isang bagay na hindi dapat pasukin, kaya nangyari sa atin na hindi tayo naging maswerte. May kanya-kanya tayong 24 oras para gawin ang mabuti, ang kalooban ng Diyos, makapagtrabaho, makipamayan dito sa ibabaw ng lupa, o kaya sa lalo-lalo na sa pamilya, yung mga oras natin. Pag-parehas tayo meron yan. Pero bakit sinasabi ng iba, wala akong oras? Nasaan ba yung oras? Hindi siguro, kumbaga hindi dinadyan na hanggang ganito lang dapat ang ginagawa ko. Mabuti pa nga yung sabungan na paglalaanan ng oras. Pero yung araw ng pagsamba, nasaan? Nasa mga pagpapahinga, nasa paglalabada, nasa sa sarili, pamilya, hindi na pagtutuunan ng makinig ng salita ng Diyos. Kaya, kung tayo naman, sa kalagayan ng Diyos, halimbawa, tayo yung Diyos, at sinasamba tayo. Kung yung mga salita natin hindi pinapakinggan ng ating mga nilikha, pakikinggan din ba natin ang mga panalangin nila? Isipin po natin yan. Kung tayo po kaya hindi natin napagbibigyan ng pagkakataon ang makinig ng Ibanghilyo na siya na ngayon ay nagsasalita at gumagamit siya ng mga Ibanghilista, ng mga pastor, ng tagapagpahayag ng Ibanghilyo, at hindi natin pinapakinggan. Sa tingin kaya natin pakikinggan din ang ating mga panalangin? Hindi ba na unfair? Palagi na lang kalayaan o kaya right natin ang iniisip natin. Pabor lahat sa atin. Gabi-gabi tayo nananalangin. Pero kung hindi natin makuha yung pinaka-proseso o pamamaraan para makalapit sa Diyos, unang-una kilalanin muna natin kung saan natin ipinutukol ang ating mga panalangin. Katulad nitong babaeng tao, alam niya ang pupuntahan niya. Diretso siya dun sa hukom. Dapat, kapag tayo naman ay nanalangin, alam natin kung saan natin pinaparating yung ating mga panalangin. Merong mga panalangin na nananalangin sa Diyos, hindi dinadaan sa ating dakilang Panginoon. Anong sinabi ng ating dakilang Panginoon? Ako ang daan. Sa makatuwid, lahat ng pananalangin, kung ipaparating natin sa Diyos na Ama nating lahat, kinakailangan padaanin natin sa pangalan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Proseso po yan. Sapagkat, kung tayo po, ididirekta natin yun, doon ang panalangin. Siya banal. Tayo makasalanan. Tayo ay naging bahagi ng mga makasanglibutan bagay. Kumbaga, sa kalagayan, marumi tayo, siya banal. May paparating ba natin ang panalangin? Kaya nga, ang ating dakilang Panginoon ay tagapamagitan ng sa ganon.
unang-una tanggapin muna natin sa ating sarili yung sinasabi ng ating dakilang Panginoon at sa pangalan din ng Panginoon. Ibig sabihin, kilalanin muna natin si Kristo at ang kanyang mga salita sa makatuwid bagay ang Ebanghelyo na siyang magtuturo sa atin na dapat alam natin yung direksyon ng ating mga panalangin. Katulad ng ginawa ng babaeng bao, pinuntirya niya agad yung hukom. Bakit hindi yung abogado? Bakit direkta siya sa hukom? Sapagkat pwedeng yung abogado, mag-usap ang yung dalawa na yun, kung sino yung mananalo doon, depende sa daloy ng bayan o kaukulang upa para sa kanila. Sapagkat pwedeng mangyari, o sige, manalo ka na. Ipapanalo natin ang kaso na yan. Kumbaga, yung isang abogado, ibibigay niya yung tulong doon sa ano. O pwede mabaliktad naman. Pwede ganun mangyari. Kaya po yung hukom, pinuntirya na agad ng babaeng bao. Dahil sa kanyang pagtityaga at sakripisyo na pabalik-balik. Dapat ganyan po ang ginagawa natin sa oras ng pananalangin. Matyaga tayong magpuyat. Matyaga tayong magtiis. Matyaga tayong mapagpatuloy. Kumbaga, yung consistency, pananatili sa bawat oras na kung tayo man ay namanatan na mananalangin tuwing alas 9, dapat tuloy-tuloy po yun. Sapagkat meron tayong inaasam na ipagkakalong na kasagutan depende sa ating mga kahilingan. Dapat ganyan po ang magiging proseso. Pero tingnan mo yung ginawa ng hukom. Ganyan man, sapagkat nililigalig ako ng baong ito ay igaganti ko siya. Ngayon po, kung yung likong hukom ay nagawa niyang pakinggan ang kahilingan na hinihingi na hustisya ng babaeng bao na ipagkaloob niya, hindi po dahil sa, kumbaga, naawa siya o nahabag siya doon sa babaeng bao, kundi yung pagliligalig na dapat sana yung oras ng pahinga ng hukom ay nandun pa rin yung babae pabalik-balik, kumbaga napipermisyo o naiistorbo. Siguro po kung ganyan ang kalagayan natin, katulad din ang Diyos ng hukom na sinasabi, hindi lamang naman tayo nag-iisang tao na humihingi ng panalangin sa Kanya na ipa-priority tayo. Napakarami nating tao na nagpapadala ng panalangin sa Kanya. Pero kung tayo matyaga, matiisin, mapagpatuloy sa pananalangin, baka sakaling sa milyon-milyong mga dumudulog ng pananalangin sa ating dakilang Panginoon, baka sakali isa tayo sa maswerte na mapakinggan ang ating mga panalangin. Pero para malaman natin ang kasagutan, kaya nga kung ipinangangaral ang mabuting balita, sapagkat kinakailangan muna ang presensya ng Diyos ay madama ng bawat isa sa atin. Sapagkat sa pakikinig ng Ebanghelyo, maaari tayong makarating sa tinatawag na pagsisisi o pagbabalik loob sa Diyos. Kapag naramdaman natin ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng kalooban ng ating dakilang Panginoong Jesucristo at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na nanahan sa buhay natin, tunay nga po na hindi na po mahirap ang panalangin makarating sa Kanya sapagkat nakaluklok na ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, kung titingnan natin, ang pananalangin ng isang taong matuwid na pakabisa po. Pero paano natin gagawin na tayo isang makasalanan? Kinakailangan munang magsisi at humingi ng tawad at magbalik loob sa Diyos. Kapag naramdaman natin na tayo'y pinatawad na sa pamamagitan ng mula sa isang makasalanan, tayo'y pinagkalooban niya tawagin ng maging isang anak at siya'y mananahan na sa buhay natin. Ang pananalangin natin kahit sa isip lamang ay pinapakinggan ng Diyos sapagkat siya ay sumasa atin na. Sa makatuwid, malaki ang nagagawa ng pananalangin ng isang taong matuwid. Kung ang ating mga lakad ay itinutuwid natin, isinasaayos natin. Kumbaga, kung ang panalangin
natin ay parang suntok sa buwan kung pakinggan ng Diyos o hindi. Para makasiguro tayo na pakikinggan ng ating panalangin, dapat maramdaman muna natin siya sa ating sarili na siya'y nananahan sa ating buhay. Kumbaga, hindi na malayo ang Diyos para hingan natin ng panalangin. Lalong-lalo na kung nakikita natin mga pagtitiis o sakripisyo gabi-gabi, nagtsatsaga tayong magpuyat, nagpapatuloy, na kumbaga, hinihikayat natin na sana'y kung tayo man ay may karamdaman na pagalingin na tayo ng ating karamdaman. Pero remember, ang sinabi ng ating dakilang Panginoon sa lahat ng kanyang mga pinagaling, yakad, huwag ka nang magkasalang muli. Sa makatuwid, kagaya ng karamdaman, nagmula po siya sa kasalanan. Sapagkat ang pagpapabaya po sa sarili, isa pong bahagi ng pagkakasala. May obligasyon tayo sa ating katawan. Pakainin ng mga masusustansyang pagkain, huwag usok o alak. Turuan natin ang ating sarili na gumamit ng tubig 8 baso isang araw. Turuan natin ang ating sarili na kumain na huwag magpalipas ng gutom. Turuan natin ang ating sarili na magkaroon ng pagpapahinga. Hindi puro pagod, puro trabaho, hindi na napagbigyan ng pagkakataon na itulog man lang ang ating katawan. At ganun din, higayatin din natin ang ating sarili na patuloy na manalangin sa Diyos nang walang patig, kumbaga tuloy-tuloy. Hindi naman tinuturo na manalangin tayo ng tinatawag na sinauna-una o chronobes, mga rosaryo. Hindi naman po yun. Sapagkat parang seremonya lang yun, wala kang pinagtutungkulan kung para kanino yung manalangin. Sapagkat hindi ka naman piling manalangin kay Maria. Na si Maria, hindi pa nakarating doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat wala pa pong nakabalik maliban sa ating dakilang Panginoon na nakaluklok doon sa kanan ng Diyos. Kaya po, lahat tayo ay kinakailangan manalangin sa Diyos. Itinuro na ang daan sa pangalan ng ating dakilang Panginoong Hesukristo. Kaya po, kung tayo po ay malinis ang ating pananalangin at naglilinis ng ating mga kalooban, ng ating mga puso, ng ating diwa at pag-iisip, tunay nga po na hindi po magkakaroon ng balakid anuman ang ating mga kahilingan sa Diyos, lalong-lalo na sa mga oras ng mga kagipitan. Sapagkat, kumbaga, kung titingnan natin, ang karamdaman po ay hindi po yan isang bagay upang tayo'y pahirapan. Kundi yan po ay parang tinatawag na pamamaraan ng Diyos upang sa ganun tayong lahat ay makakilala sa Diyos. Sapagkat ang tao gaano man kalakas, successful man siya sa buhay, marami naman siyang pera o ari-arian, maraming, kumbaga, ma-influensyang tao, kumbaga, wala nang kinikiling ang Diyos, pero sa oras na galawin ang kanyang katawan at magkaroon ng karamdaman na tumatagal, doon natin, una, aksayin muna yung kabuhayan hanggang sa maubos. Kapag walang-wala ng malapitan sa kasisigaw, Diyos ko, pagalingin mo ako. Panghuli na lang lagi ang Diyos. Hindi natin napansin. Kaya tayo'y sumasagana dahil din sa Kanya. Wala naman tayong bitbit dito sa ibabaw ng lupa. Malamang, meron tayong ari-arian dahil mana ng magulang. Pero lahat naman yan ay wala. Usisahin natin yan, lahat tayo nagmula sa wala. Ibig sabihin yan, tao na lang ang gumawa ng papel para magkapitulo. Bakit nga tayo nagbubuwis ng lupa? Ibig sabihin, sa gobyerno pa rin lahat yan. Yung sa ibabaw lang ang pag-aari natin. Kaya po, kung titingnan natin, lahat tayo nagmula sa wala, babalik tayo sa Diyos, wala rin dala.
Kaya kung tayo po ay dumaranas ng mga karamdaman, magpasalamat po tayo sapagkat sa pamamagitan ng karamdaman yan, nakilala natin si Kristo. Dahil kung wala yung karamdaman na yan, marahil wala tayo dito sa templo na nagtityaga, nakikinig ng Ebanghelyo. Sapagkat kung tayo'y malakas, wala tayong mga sakit o karamdaman, wala tayo dito sa lugar na ito. Kaya salamat sa Diyos sa pamamagitan ng karamdaman niya, nakilala natin si Kristo at nagkaroon tayo ng pagkakataon baguhin ang ating buhay at pagkalooban natin ang ating sarili na hindi na muling magkasala kung sakaling tayo pagkalooban ng kagalingan ng ating mga karamdaman. Kaya po, ang pagtitiyaga na pananalangin, dinirinig po yan ng Diyos. Kaya unang-una po tayo ang gagawa ng aksyon. Katulad ng babaeng baon na siyang gumawa ng aksyon. Alam niya kung saan niya ipapahatid ang kanyang mga panalangin. Sana ganun din tayo. Halimbawa, nanalangin tayo ng rosaryo. Saan naman papunta yun? Walang direksyon yun. Nanalangin tayo ng ibang mga paulit-ulit. Ang pinakadabis na panalangin, yung nakikinig siya, tayo yung nagsasalita, dapat umaabot sa kanya ang panalangin. Direkta. Kahit paghingi ng tawad. Hindi na kailangan sa isang tao papadaanin ang paghingi ng tawad. Direkta rin sa kanya. At ganon din yung pagpapatawad natin. Siyempre dapat kinalimutan na rin natin. Sapagkat ang proseso sa pagpapatawad, bago natin tanggapin ang pagpapatawad ng Diyos, una muna tayo ang magpapatawad. Nasa Ama namin po yan. Patawarin mo kami ng aming mga kasalanan, gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Kung humihingi tayo ng tawad at hindi rin tayo nagpapatawad sa makatuwid, tayo ay tatawagin isang sinungaling. Kaya po, dapat maging tapat tayo sa Diyos. Kung tayo pinatawad ng Diyos, dapat tayo rin ay magpatawad sa ating mga kapwa. Ang Diyos po, pag nagpatawad, kinakalimutan na yung dati nating mga ginawang masama. Dapat ganun din tayo. Pero pagka minsan ang tao, dahil mayroong memorya, bumabalik na muli yung alaala na ginawa ng ating kapwa. Masama na naman ang loob. Dapat po, alisin na po natin yan. Sapagkat kung nananahan na ang Espiritu Santo sa buhay natin, huwag natin bigyan ng problema o bighatiin man lamang. Dahil sa isang tao na kaalit natin na ayaw nating patawarin, magiging balakid po yan upang ang ating mga panalangin ay hindi makarating sa Diyos. Kaya ano po sabi dito ng ating dakilang Panginoon? Sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti, gayon man, pagparito ng anak ng taon, makasusumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Tanungin po natin ang ating sarili. Sa kabila ng ating mga ginagawang pananalangin, nilalagyan ba natin ng pananampalataya yung pananalangin na yan? Sapagkat kinakailangan pong kaugnay ng ating mga pananalangin yung ating pananampalataya. Ano pong sabi dito sa Ebanghelyo ni San Marcos sa Kapitulo 11, versikulo 24? Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakampi. Tingnan natin. Lahat sa makatuwid, walang exempted. Lahat ng idinadalangin at hinihingi. Pero siyempre dapat yung mga mabubuti. Baka ang hinihingi natin, mamatay na ikanga sa ganito. Hindi gano'n. Kundi kinakailangan yung mga matuwid na pananalangin. Hinihingi ay magsisampalataya. Ibig sabihin, magsisampalataya. Kung baga sa word, kasalukuyang nangyayari. Magsisampalataya. At inyong kakampi, ipagkakaloob na lang. Sa makatuwid, kung tayo ay nananalangin, sumampalataya tayong magaling na ngayon. Sumampalataya tayong solve na ang ating problema. Solve na ang
ating pangangailangan at saka ipagkakaloob. Pero mahirap pong i-apply ang pananampalataya dahil nasanay na tayo sa pamantayan ng tao na kung walang pruweba, hindi tayo mananampalataya. Sabi nga sa English, to see is to believe. Pero dapat, ang pamamaraan ng Diyos, kilalanin natin, believe it first and you will see. Manampalataya muna tayo at saka ipagkakaloob ng Diyos. Kaya po, bilang tayo tinuturuan ng pananalangin, puspusin natin, huwag tayong magsawa, huwag maghimagot, magpatuloy po tayo. Yan po ang nararapat sa mga, lalong-lalong na sa atin na may mga kahilingan na nais na matupad sa ating mga buhay. Yan lang muna ang may babahagi natin sa oras na ito. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. Ano man ang ating mga karaingan, kahilingan sa Diyos, karamdaman man yan o problema, hingi natin ng buong puso at ipagkakaloob sa atin ng Diyos sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat at mapagpalang tanghali sa bawat